So, ang first episode natin ay naka-revolve sa BSK elections. So, or Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ayan. So, ang actual voting is October 30. 30, yes, which is declared a holiday. And ang campaign period natin ay nagsimula October 19 hanggang October 28. Yes. So, Saturday, ang end day ng campaign period natin. Yan, tama. Sabi nila, pag buboto ka, dapat tinitake into consideration mo na sumusunod siya sa campaign rules. Yeah, and hindi nga ako aware na ang dami palang mga campaign rules na ini-impose ang COMELEC na dapat sundin ng mga candidates natin. Hindi lang pala sila basta-basta dapat post kung saan-saan or yung kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Meron din palang guidelines. So ito pag-usapan natin in this first episode natin. Sige, para malaman din ng mga listeners natin kung ano yung pwede nila i-report sa COMELEC. Right. So anyway, we'll start siguro, no? Essentially kasi, yung campaign period ay para makilala natin ang character at personality at yung mga platforms ng ating mga kandidato. Exactly. At be honest, dahil podcast naman to, minsan doon lang natin nakikilala na, tatakbo pa Right. sa lugar namin. Uy, excuse me. Tapos, tuwing campaign elections, tuwing campaign period lang sila nagbabahay-bahay. After na, hindi ba na sila makikita? Hindi namin nilalahat Alam namin may mga nga. after manalo, umiikot. Pare-parehas naman tayong public servants and alam ko na ang puso nyo ay para sa paglilingkod din sa mga tao. Pero of course, syempre, during this campaign period, dapat meron din tayong alam din ng mga listeners natin kung ano yung mga dapat tingnan nila sa mga kandidato, kung paano nila kikilatisin ang mga pagkatao ng ating mga kandidato na iluluklok sa posisyon. Naman ng Hardy. But yes, that's very true. Ayan, simulan natin dun sa ako ang favorite ko talaga, passion ko i-report, yung mga yung nagdidikit ng sa puno, lalo na pag pinapako. Yeah, yung as mga in, posters. Oh my God, leave the trees alone. Actually, prohibited nga pala yun dun sa Section 18 ng COMELEC Resolution As a election lawyer. 10294. Kapisado mo ba yan? So, as a back of the mind ko talaga yan. Ikaw Pero, kasama rin doon na in terms naman sa size, strictly imposed na 2 feet by 3 feet lang yung campaign posters natin. Pwede may tanong ako. Gano'ng kalaki yung 2 feet by 3 feet na yan? Yun to ba yun? Actually, by rule of thumb, ang 1 feet kasi ay almost kasi laki talaga ng 1 foot. Sorry. Ang 1 foot natin ay 12 inches. So, kung dadalawahin mo yung sukat ng iyong paa, yun ang 2 feet. Hindi ba siya big? Kunyari, paano kung 7-footer ka? Uwag ko. Ano ba? But okay, sige. As a general, So, 1 foot is approximately 1 foot. Kaya nga siya 1 foot. What is in from talampakan hanggang... Hindi, legs na yan eh. From toes to sakong. Paano size 5 From toes lang? to sakong. So, kung 12 inches ang shoe size mo, yun ang isang ruler. Arday, pakita mo yung paano. Kasi may mga nanonood sa atin. Kasi kung diba, sometimes sabi nila, para effective yung communication. Kailangan may visualization. Or para mas madali na lang siya. Kung itong base ng wrist mo hanggang siko mo, halos kasing laki yan ng talampakan mo. So kung itatapat mo yan sa campaign poster 3 times, yan. Usually, nakakita ko si director natin, na ruler, naawa na po siya sa amin. Salamat, Direk Ali. Diba? So, usually kasi, itong base ng ng wrist mo hanggang dito, 1 foot yan. So, 12 inches. Life hacks. Yan. May pang-measure na ako ng... Ayan. Approximately lang naman. So, nakadepende yan sa tangkad mo din and all. Pero, yan. Ano yun? Divided by 2 plus 1? Ay, ano ba yun? Okay, ako nag-calls. Don't ask me questions like that. Okay. Sige. Pero sige. Hindi ko rin alam kung para saan yun. So, Pero, kung 2, dalawang ganito, sagad na yun. Yun yung 2 feet. Yun yung lapad niya. Tapos yung tangkad niya, 3 feet. So, 3 ganito. Tatlong ganyan. So, in short, pag may nakadikit sa pader, pwede akong gumanawa. Pwede naman. Pero mapapansin mo naman yun, halos pare-parehas yung mga campaign materials na nakapost
sa mga designated na mga areas na pwede mag-post. Pero pag may nakita ka ng mas malaki doon, yun siguro pwede mong sukatin. Para matansya mo kung... Speaking of mas malaki doon, may previous experience si Comelec, may nandadaya doon sa 2x3. Di ba 2x3 lang per individual poster. Ang ginagawa nila, para masakop yung mas malaking size sa wall, 2x3 na magkakadikit. Na same face ng same candidate or may gumagawa based sa mga chika ng Comelec. Per letter, kunyari J, E, N, N, Y, R, E, D. Hindi ang namin collage. Collage. Hanggang maging 6-foot display na siya. Yun. So, bawal yun ha. Pag nakita kayong ganun, pwede nyo picturean, report yung location, sining candidate. And of course, yung mga ganyan na para silang nag-complete ng puzzle. Parang ganon. Hindi ko maalala kung ano yung pangalan pero para silang nagko-collage o kaya naman nagki-create ng mas malaking image out of the 2x3. Hindi pwede yun. So, bawal yun. Tama rin ba naalala ko, bawal magsabit sa mga kable ng wire ng electricity? Oo. Kasi hindi lang dun sa ethical aspect. Pero, syempre, yung security mo din, baka mamaya mag-ground yun, tapos mag-cause pa ng sunog. Diba? So, ayun. Anyway, syempre, since we are talking about campaign materials, syempre, dapat gender-sensitive din yung mga materials natin. Define gender-sensitive. Syempre, non-discriminatory. Hindi siya mamaliit ng ibang tao or ng gender, for that matter, diba? So, dapat incorporated pa din yung mga gender-sensitive words, ganyan. So, kunyari, ang mga or naalala kong gender-sensitive first, kunyari, chair, woman. Hindi yung gender-sensitive kasi woman eh. So, dapat ang gamitin ay chairperson. Yes. Pati yung mga congressman, ganyan. Medyo hindi na natin ginagamit yan. Representative. So, yung congressperson? Sorry. Ayun, so yung mga ganyang bagay, dapat sensitive din ng kasi under yung Magna Carta of Women, dapat non-discriminatory yung mga campaign materials natin. At kung may candidates po nakikinig sa amin ngayon, sabihin nyo, saan naman namin makikita yon? Pwede po kayo humingi sa TIA ng Gender Fair Media Guidebook. So, free po namin yun, magbibigay yung copy sa inyo, or nag-google po siya. Right. So, if you will Google it, it's Republic Act 9710. Oh my God, memorize din niya. Attorney. It's the Magna Carta for Women. Siyempre, diba? Nandito sa kodigo ko. Ay, okay. Yung tingin ko sa'yo, nagsasparkle na yung mata ko. Memorize na yung Kimi number. Tapos yun, siyempre, yung mga... Sige, ano pa? Ano pa bang na-review natin na bawal? Based dun sa article na ginawa ng aming writer na si Jana Pineda. Oy, eto. Diba sanay tayo pag election period, nakaka-receive ng t-shirts, ballers, bag, ballpen, keychain, and the like. Alam nyo ba na bawal pala talaga siya pamigay during the campaign period? Talaga ba? Sabi teka, basahin natin. This gesture is simply not allowed during and after the campaign period. Oh, okay. So even after pala ng campaign period, hindi pala tayo, Or if yung nabasa ko yung pinaka-original proclamation ni Comelec, during sorties, kunyari yung right. Siyempre, pag may mga motorcade yan, namimigay yan ng kung ano-ano, diba? Correct us if we're wrong sa pag-interpretation namin Comelec, but ang pagkakaintindi po natin based on the pinalabas nyong memorandum is bawal ito. Diba? Okay. So, kunyari, ang tanong ko naman dyan, as a voter, pwede ko tanggihan? Siguro naman. Diba? Parang ito po, baller, please vote for Enver Cortez. Oo, right. I can say outright, bawal po yan. Oo. Pero it also reflects on you as a responsible citizen or a responsible voter. Kasi, mo yun karapatan mo na tumanggi dahil bawal sa and it doesn't make
na parang it doesn't mean naman na hindi mo na siya iboboto. You can still vote pero hindi ka lang tatanggap. Or kung ano mo naman, kung yung ibang tao ay tumanggap, well, sa kanila na yun. Pero as a responsible voter, dapat alam mo rin kung saan yung mga limitations mo. Siyempre, baka mamaya ina-expect nila na, ito, bibigyan kita ng t-shirt, pero of course, may kapalit yan. Dipinsa, hindi nyo naman makikita yung susulat ko sa balota. Well, totoo naman yun. Pero, di ba, syempre, it reflects on our integrity din as a person. Speaking of, RD, di ba, usual pag election, sinasabi nila, like even sa vote buying, or ito yung mga pamigay, like mga quote-unquote ayuda, pero alam mo, for kampanya, ang sinasabi ng ibang tumatanggap ng voters, natanggapin na namin kasi parang, at least, kasi parang, di ba may notion dito sa Philippines, sa ibang politiko, ang laki ng ginagastos pag-campaign period, and then binabawi pag nanalo na sila. Kaya ang mindset ng ibang voters, tatanggapin na namin. What's your take on that? Well, actually, on that thing, kasi parang pag tinanggap mo siya, it's parang tinotolerate mo yung sistema. So, ang nangyayari nito, parang, although hindi sila ang binoboto mo, parang ginagawa mo pa rin na norm ng mga kandidato ang magbibigay. Yung turuan natin sila na, this is okay. Siyempre, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan na yung iba ay nagiging practical na lang as to the ano. Pero, if you think about it deep inside, parang hindi nababago yung sistema kasi walang umaayaw or walang nagko-call ng attention ng mga tao. Marami naman tayong mga volunteer groups or pati naman ang ating government nagdi-discourage siya ganun. Pero on ground din kasi hindi mo siya ma-monitor talaga person to person kung ano yung nangyayari. So, parang nasa collective effort na ng mga tao yan na baguhin yung sistema. Sinisisi nila na ganyan yung sistema, pero hindi naman nila, parang hindi naman sila umaayaw, diba? So, parang nagiging chicken and egg problem siya Sabi nga nila, be the change you want to see in the world. Yes, yun, exactly. And then, alam naman nating lahat na, syempre, limited lang din yung eyes and ears ng ating mga people on ground. So, kung ano man ang nangyayari nang hindi nakikita ng ibang tao, nasa sayo na yon as a person, diba? So, kung gusto mo talaga na ma-elevate ang way of life natin or way of campaign and election of ops natin, well, it has to start somewhere. And ang pinakamadali na mag-start ay sa atin, diba? And I think it sends a very good message naman to the candidates na parang, of course, us as voters, hindi kami nagtotolerate ng bawal, may it be this small, kasi parang, di ba, umpisa pa lang, nagpa-violate ka na ng rules So parang, you have to know that we're keeping an eye on you. And we know what's bawal. And syempre, it will also encourage yung mga candidates natin na walang means, pero merong magagandang platforms, diba? So, kung mga ganyang bagay, i-elevate natin yung discourse, yung level of discourse, tapos i-ayusin natin, linisin natin ang ating election on ground, di medyo magbabago talaga ang ating environment pagdating sa campaigning at saka sa voting. Diba? So, and at the same time, kapag ang na-vote natin ay yung mga people with integrity, syempre, yan yung hindi gaya ng nabanggit mo kanina na bumabawi pag nakaupo na, diba? So, kung itong tao na ito ay hindi nag-shell out ng ganun kalaki at ang puhunan niya ay ang kanyang talino talaga at ang mga plano para sa sincere na intentions para sa area niya na napanalunan, definitely magpo-prosper yung kanyang administration. Ito naman yun. So, hopefully, yung mga candidates natin, ganyan yung mindset. Parang regardless kung may voter na umaayaw or tumatanggap, parang alam ko naman lahat ng tumatakbo natin politicians, alam nyo kung ano yung bawal Right. So, yung very rin ako din sa mga young politicians natin ngayon na full of energy, vigor, pagdating sa election and campaigns, diba? And yung mga plans nila to improve the city or the barangay that they're running for. So,
Ayun, yung mga ano natin, yung mga veterans naman natin, I know, alam na rin nila yung mga bawal and sumusunod na rin sila dun sa mga rules na siniset forth ng COMELEC. So, it's a matter of siguro talagang looking into yung on-ground na lang talaga. Kasi ito pa, bukod sa ballers bawal din pala mamigay ng food, drinks, and transportation. So yung mga nakikita nating hakot. Right. Na parang ako, before I refreshed my knowledge sa mga bawals or campaign period, usual scene na for me, na bababa sa street nyo, madami sila. So parang, okay, parang enlightening na, okay, bawal pala yun. Siguro anything na would parang tatanawin na utang na loob ng isang botante. Siguro wala mo ng mga ganong bagay, no? And I think napag-isipan na rin to ng COMELEC na anything that would parang hold you as a person or ask for your vote based on the favor that was given to you. So anything na medyo nahuhook ka na, makita na ng COMELEC, ops, bawal yan. Saka I think ang pinaka-wisdom behind that is yung human behavior na pag may binigay sa'yo, you feel obligated to give something back. And in this context, it's yung boto mo. Kasi may binigyan akong ballpen eh. So ilagay natin sa context na binigyan mo akong ballpen, so boboto kita. Gusto ba natin ng gano'n? Pwede naman na tipong binigyan mo ako ng ballpen, pero hindi talaga ako aligned dun sa iyong sa iyong platforms. So sana meron pa rin akong liberty or meron pa rin akong freedom para bumoto ng gusto ko talaga na yun nga, yung konsepto ng utang na loob ay medyo malakas pa rin talaga sa ating mga Pilipino. Talaga sa kultura natin. Siyempre. Dahil na gusto natin itaas ang discourse, ang mentality ng ating constituents, politician na din ako, ng ating mga fellow Filipinos pagdating sa pagboto. Kaya natin pinag-uusapan to today. O ito pa Arlie. Sige. So bawal na nga yung magbibigay ng mga anything of value. Bawal din pala na lahat, kunyari 10 ang kasamang nagka-campaign ni candidate. Hanggang 5 lang ang pwedeng may suot na shirt na nagpapakita ng mukha ni candidate. Actually, nakita ko nga yan dun sa kanina. Umiikot kami sa Quezon City kanina. Kasama kaya ako. Kasama mo ako kanina, ba't kami lang? Oo nga pala. Oo nga pala, magkakasama nga pala tayo. Ayun, ano nakita mo? Feeling ko nakita ko rin. Oh my gosh, kasama nga pala kita kanina. Anyway, dun sa pag-iikot natin kanina sa Quezon City, corrected na. Meron tayong mga nakita na nagkakabit ng mga posters and may mga tao tayong nakita na nagbabahay-bahay. So, may pailan-ilan tayo na nakita na medyo sumobra ba? Or samakto lang? Muntik ng sumobra. Kalahati yung isa. Ayun. Pero anyway, ngayon ko lang din actually nalaman yun na bawal pala na more than 5 ang magsusuot ng same shirt. Okay. Kung babasahin natin verbatim. Only 5 of the candidates' campaign staff are allowed to wear a shirt bearing their election bet's name and picture in the course of the campaign period. Okay. So, siguro dahil masyadong excessive na yung siguro isang batalyon yung kasama mo, no? Na puro mukha mo yung nandun. So, para rin siya siguro malimit yung paghahakot na may pare-parehong shirts. So, ayun. Pero, ngayon ko lang din nalaman actually na yung mga candidates pala natin, bawal pala na hindi nila i-include yung pangalan ng payor nila kapag paid for or sponsored yung nila, yung campaign materials nila. So, kung paid for by friends, dapat nakalagay kung sinong friends yun. Paid for by me.
Pwede ba yun? Comment ito yung mga honest questions. Pero kung ikaw yung candidate, syempre may limit ka lang na pwede mong gastusin sa campaign. Ay, oo nga. So, kung mga paid for by friends siya, dapat kung si Miss Alaine Alvaniga ang may bayad ng aking poster, kailangan nakalagay yung pangalan sa poster ko. Para yung source. Paano kung hindi legit na tao yan? Oo nga. Paano po natin siya kung legit na tao yung is paid for? Ayun. Nagbabawal. Ito. Pag ang ads naman is nasa mainstream media, meaning TV, ads sa TV, political ads, or nasa social media, may limit. Hindi natin na-check kung magkano ang limit per Oo in nga. terms of cost. Oo nga. Pero ayun, hindi sila mag-overspend. Hindi sila Oo, pwede overspend kasi, for those ads. Syempre, naka-balance din yun kung magkano yung spend mo sa campaign period compared dun sa actual na siguro kung magiging salary or compensation mo as a person who sits in the position. So, kung halimbawa, gagastos ka ng 1 million for your campaign, for the whole duration of the 3 years pala, 500,000 lang yung sa sweldo mo, diba? So, parang, siguro it's one way din to mitigate yung corruption din dun sa mga mananalo. Diba? So, dinidiscourage din naman. Sobrang laki-laki din naman. Pero, in case naman na may candidate na mag-violate, ano ba yung mga pwede nilang ma-face na Ang alam ko, ultimate dyan is disqualification. Diba? Okay. Yun yung ultimate ultimate parusa. So, actually, naalala ko nga, meron tayong Task Force Anti-EPAL. Task Force Anti-EPAL. Oo. Tapos, may designated parang election officer, tapos i-issue nila. Kung halimbawa, malaki masyado yung tarpaulin mo, sila na issue ng notice to remove. Yan. Paano kung civilian lang ako, tapos ako gusto ko ng baklasin? Kasi alam ko bawal. Illegal ba yun? Like, kunyari may sanction ba sa akin yun pag ako personally yung nagpaklas ng alam kong bawal? Actually, yung election officers kasi meron din silang tinatawag na Operation Baklas. So, siguro, pwede mong i-report sa COMELEC kung may mga ganyan kang nakikita na over dun sa prescribed na specifications ng IEC materials nila or ng mga campaign materials nila. I-report natin sa election officer. Tapos, practical question, saan nahanap tong election officer? Sa City Hall? Barangay. Alam ko na sila sa barangay eh. Pero, sorry. Diba? COMELEC, please enlighten us. Saan po nahahanap itong election officers na yun? Teka, hanap tayo ng hotline. Ayan, Baka naman meron silang hotline. Mukha naman. Ayan, sige. Bigyan ko natin ng 5 seconds si RD para mag-google ng sagot sa aking katanungan. Ang keyword niya ay COMELEC hotline. Actually, in fairness naman, to COMELEC, very active sila sa Twitter and Facebook. But for the sake of this discussion, hanapin po namin para sa inyo ang numbers. Ay, wala kang makita, Ardy. Pero may update sila sa Twitter ng number of petitions. As of October 19, meron ng 149 petitions for disqualification filed for premature campaigning. Right. Tapos, naka-issue na rin ng COMELEC ng more than 7,000 show cause orders. So, premature campaigning din ito. So, ina-ask nila yung mga candidates to explain. Meron kasi nag-listan kung sino-sino or bawal pa siguro ilabas. Bawal pa siguro kasi baka mamaya ma-compromise ang kanilang standing sa running for the position. Ayun, alam ko. Actually, pinost po namin yung numbers na yan sa PINCR page. At ito na, i-retrieve po natin. Pag may nakita kayong violations, pwede nyo i-report via email sa law@comelec.gov.ph. So again, for any violations you see for the campaign period, pwede nyo i-email yung pictures, yung location, and other details sa law@comelec.gov.ph.
comelec.gov.ph. At pwede nyo rin itawag sa, ayan na, ay voter care. Yun ata for the actual election day, ba? Election day. Teka lang, naghahanap pa tayo ng mga... Campaign period. Pwede nyo daw itawag ang campaign period violations sa COMELEC number 8527-2768. Again, it's 8527-2768. Okay. So, ayan. Anything po na makita ninyo, hindi naman automatic na disqualification. Of course, mag-undergo yan ng mga series of investigations or yung election officer ay titingnan mismo kung saan niya nakita ang isang campaign material na nagva-violate ng prescribed. And, of course, dadaan naman yan sa proseso. And if found guilty talaga, either babaklasin talaga siya ng ating Operation Baklas or i-issuean siya ng notice to remove or ultimately bibigyan ng show cause order para mag-explain or para i-defend ang kanyang sarili para hindi siya makasuhan or ma-disqualify. And ang advice namin, huwag po kayo personally magbaklas. Hindi namin alam yung ruling doon. Baka kasi kayo naman ang makasuhan. Oo nga, baka so, isubok mamaya na lang natin. magka-pisikalan pa tayo. Or mapagbintangan kang supporter ng kabila, kaya mo binabaklas yung So, i-report na lang po natin sa tamang channels. Again, it's law@comelec.gov.ph or sa COMELEC number 8527. Nawala yung kodigo ko. 8527-2768. Okay. 8527-2768. Oh, hindi ko na may memorize. Okay, pero of course, meron din tayong mga local committee sa kontrabigay. Ayan na mag-oversee ng mga report, ng mga vote buying or mga vote selling. Pwede tayong pumunta sa ating mga local government unit para i-report ang mga ganitong bagay. So, yan. May dadagdag ka pa ba? Ano lang, baka lang din kasi magulat yung mga humihingi ng tulong sa kanilang mga local government units during election or during campaign period po kasi bawal din daw ang distribution of cash or any financial aid under the Assistance to Individual and Crisis Situations Program. Right. Yung AICS natin. Yes, so huwag po kayo sasamaang loob or mabibigla kung from October 19 to October 28 ay hindi mo na sila mag-grant ng mga financial assistance except, may exception naman siya, for basic needs like education, medical, burial. Yes. Isang way rin yan para ma-mitigate natin ang vote buying or vote selling. Yan. So, yan. In a nutshell, yung yung elections natin ngayong darating na October 30, basically, ang power ay nakasalalay sa ating mga voters and ang responsibility din para mabago ang sistema ay both nasa candidate at nasa voters din. Sila ang mamumuno sa ating barangay at sila ang responsable sa ating well-being sa next 3 years. Yes, at alam kong natuto na tayo nung yung kahalagahan nitong mga barangay ng SK kasi nung COVID, di ba? Naramdaman natin na ang laki pala ng role nila, especially during times like this. So again, October 30 election day, go out and vote. Okay, so dito nagtatapos ang ating first episode. Sana meron kayong natutunan sa discussion natin. Ako actually, marami ako natutunan. Hindi ko pala alam yung mga ganitong mga bagay na bawal pala ang mga ballers, t-shirts, and other collaterals. So madami na akong hindi tatanggapin at i-observe. At open po ang aming side sa COMELEC for any clarifications and other announcements that you have. Email nyo lang po kami sa ncr@pia.gov.ph. So, thank you for watching our first episode. Jenny Red po from PIA-NCR. And of course, you can also follow our social media handles, PIA-NCR, sa YouTube, sa Twitter or X, sa Facebook, and of course, sa TikTok. Yes, we're on TikTok.
Alright. Again, I'm Emperor Cortez and We'll see you bye. in episode 2. Bye!